Aywa ya Sheikhana, mag-start na po ba tayo? Upang ako'y makapagmukaddima. Aywa ya Sheikh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng Thursday, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay at matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig dyan sa may Facebook Live at pati na sa ating Google Meet. At ang ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Aywa. Malinaw po ba? Ya Sheikh, wadih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa bihi nasta'inu alayhi natawakkal amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri, pagpapasalamat, pagdakila ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan, ang siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, ang siyang lumikha sa mga tao at mga jin upang siya ay sambahin lamang na nag-iisa at walang katambal. Tayo nagbibigay ng pagbati, pagsalawat sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampo ng kanyang pamilya at ng kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa gabing ito, biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, ang ating paksa, insyaallah, na bibigyan ng kaunting paliwanag ay ang patungkol sa mga himala ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, ahlan wa marhaban bikum jami'an ala hadha liqa al-mubarak. Hayakumullah wa bayyakum. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tumatakbo at gumagalaw ang mundo na ito habang nagtataglay ito ng mga batas. Naam. Nagtataglay ito ng mga batas, mga pamamaraan, katangian, at mga alituntunin na kailanman ay hindi magbabago o hindi nagbabago. Naam. Walang may kayang magbago nito. Hindi kayang baguhin ng kahit na sino man ang mga bagay na ito, maliban sa lumikha sa mga ito na ito ang Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating patunay ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Fatir, aya ika-43, kaniyang sinabi, istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yahiqul makru sayyi illa bi ahli fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ayon sa malapit nitong salin, kailanman ika ay hindi ka makakatagpo sa kaparaanan ng Allah ng pagbabago. Kailanman ika ay hindi ka makakatagpo sa kaparaanan ng Allah ng pagbabago at paglilihis, na kung kaya walang sino man na may kakayahan na palitan ito at gayon din na ilalayo ang parusa mula sa kanyang sarili o mula sa iba man.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang araw ay sumisikat mula sa silangan patungong kanluran. Ang buwan na nagsisimula sa kapiraso nitong katangian hanggang sa maging kompleto ang pagkabilog o kabilugan nito sa kalangitan. Naam. At pagkatapos naman ay babalik na naman ito sa kanyang anyo na kung saan ay kabiyak lamang. Ganon din ang mga bituin, na kung saan ito ay sumasang-ayon sa kung ano ang batas na naitalaga sa mga ito sa pamamagitan ng maayos na kinalalagyan nito at hindi man lamang ito nagkakabanggaan. Katulad din ng mga hayop na hindi nakapagsasalita. Tubig na matabang na hindi humahalo sa tubig alat at nahuhulog ito na mula palagi sa itaas at imposible na magmula ito sa ibaba. Ngunit po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang hari ng lahat ng mga bagay na ito na ating sinasabi ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang hari ng sanlibutan at ang tanging Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang ang may alam sa lahat ng pangyayari, mga batas, mga alituntunin at siya lamang ay may kakayahan na ibahin ang mga ito. Kaya niya itong ibahin, kaya niya itong gunawin at kaya rin niya itong alisin. Walang imposible kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunay na biniyak ng tagapaglikhang Allah ang buwan para sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang mapatotohanan lamang siya sa mga taong nagmamatigas at tumatanggi sa katotohanan at ito ang relihiyong Islam. Pinatigil din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw, ibig sabihin hindi ito lumulubog at ito ay huminto hanggang sa masakop o di kaya ay mapasok ni Yusha ibn Nun ang Masjid Al-Aqsa. Ay yung kaganapan sa Masjid Al-Aqsa na kung saan ay pinasok ito ni Yusha ay pinahinto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw na hindi ito lumubog. Sinabi nga ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ash-shamsa lam tuhbas ala basharin illa liyusha'a layala sara ila Baitil Maqdis." Ayon sa malapit nitong salin, tunay na ang araw ika ay hindi pinipigilang sumikat o lumubog. Ibig sabihin, hindi siya nahuhuli o nauuna kung ano man ang nakatalaga na oras o di kaya panahon ng paglubog nito sa sangkatauhan. Maliban na lamang noong pumasok itong si Yusha sa Masjid Al-Aqsa upang ito ay kanyang sakupin. Subhanallah. So pinigilan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw na lumubog noong hiniling ito sa kanya ni Yusha ibn Nun hanggat hindi sila nakakapasok po sa Masjid Al-Aqsa. Gayon din mga kapatid, na inalis ng Allahu Jalla wa'ala ang natural na katangian ng tubig at iniba niya mula sa kanyang natural na pag-agos. Na kung saan ay biniyak ito, ganun din biniyak ito hanggang sa tumigas sa kanyang lugar at gayon din na hinati ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala noong panaong kanyang iligtas si Musa at ang Banu Israel mula sa kalupitan ni Fir'aun la'natullah alayhi. At ang ating patunay ay sinabi ng Allah, "Fa'awhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim." Sa suratul Syu'ara aya 63, ayon sa malapit nitong salin, sinabi ng Allah, "At pagkatapos ika ay ipinahayag namin kay Musa na ihampas niya ang kanyang tungkod sa karagatan na kung kaya ng kanya itong ihampas at dahil doon ay nabiyak ang karagatan ng 12 daan na kasing dami ng bilang ng tribo ng angkan ng Israel na ang bawat biyak nito
ay kasing laki ng malaking bundok. Subhanallah, subhanallah. So ito ay ilan sa mga himalang naganap noong unang panahon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At gayon din sa kaparehas na kaganapan na inalis din ng Allahu Jalla wa Ala ang natural na katigasan ng bato. Yung matigas na bato ay tinanggal ng Allah ang natural na tigas nito noong bumukal ito ng may 12 bukal, noong hinampas ito ni Musa na sa pamamagitan ng kanyang tungkod. Naam, nabanggit ng Allah sa suratul Baqarah, aya ika-6 na po. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 ayna. Ayon sa malapit nitong salin, kung kaya't sinabi namin, hampasin mo ang bato sa pamamagitan ng iyong tungkod, at ito ay kanyang ginawa. Naam, at sa ganitong kadahilanan ika ay bumulwak doon ang 12 bukal para sa 12 angkan ni Israel. Nabatid din ng bawat angkan ni Israel kung aling bukal ang para sa isa't isa sa bawat isa sa kanila o bawat angkan sa kanila, nang sa gayon ay hindi na sila mag-aagawan pa. Subhanallah, subhanallah. So, ito ay himala na naganap sa panahon ni Musa alayhis salam. Gayon din, mga kapatid, noong panahon na si Nabiyullah Ibrahim, nang siya ay ilalagay sa gitna ng naglalagablab na apoy, naam, ay ginawa itong malamig at kaligtasan, ibig sabihin kapayapaan para sa kanya, na kung saan ay naging panatag siya sa loob ng apoy na ito. At ang patunay ang sinabi ng Allah sa suratul Anbiya, aya ika-69, Qulna ya nar, kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ayon sa malapit nitong salin, at kanyang sinabi sa apoy, o ikaw na apoy, maging malamig ka at kaligtasan, ibig sabihin kapayapaan para kay Ibrahim. Na kung kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay si Ibrahim ay hindi napahamak at walang anumang masamang nangyari sa kanya sa panahong yaon. Subhanallah. So ito po, mga kapatid, ay halimbawa ng mga himala na naganap sa unang panahon. Ngayon, dumako tayo sa panahon na kung saan nangyari ang mga mu'jizat, mga himala sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, pinagkaloob ng Allahu Jalla wa Ala ang mga natatanging himala sa kanyang alipin na pinakahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ito ay nahahati sa dalawa. Aywa, ito ay nahahati sa dalawa ang mga himala na ito. Aywa, una rito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay ang himala na kung saan ay mananatili ito hanggang sa huling araw. Naam, mananatili ito mula sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa panahon natin ngayon ay nananatili pa rin ito, at mananatili pa rin ito hanggang sa paggunaw ng mundo, at walang iba kundi ang himala na banal na kasulatan, na ito ang banal na Quran. Na kung saan ay ito hindi magbabago o hindi nagbabago o hindi mababago ng kahit na sino paman. Himala ito sa pamamagitan ng salita. Ibig sabihin, yung salita, yung ang nilalaman nito ay mga pagkamakata, naglalaman ito ng mga batas at mga malalalim na pagkamakahulugan. Kung saan yan ang mga napapaloob dito. Na kung ating naaalala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hinamon niya ang lahat ng kanyang mga nilikha na gumawa ng kagaya rin ng banal na Quran. Gumawa rin sila ng katulad nito. At katiyakan po, ang Allah subhanahu wa ta'ala alam niya na hindi sila magtatagumpay, o di kaya walang nagtagumpay sa kahit na sino pa mang tao at mga jin na gumawa ng katulad nito. Naam. At ang patunay natin ay ang sinabi ng Allah sa suratul Isra, aya ika-88,
kanyang sinabi, "Qul la in ijtama'atil insan wal jin ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Ayon sa malapit nitong salin, sabihin mo sa kanila, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na magsama-sama pa ang mga tao at ang mga jin upang magkasundo-sundo sila, ibig sabihin magtipon-tipon sila at magkasundo-sundo, na gumawa ng katulad ng dakilang Quran, ay na kung saan ay mahimala. Kasi ang banal na Quran ay mahimala, ay hindi nila ito makakaya ng gawin. La ya'tuna bimithli. Hindi nila makakayanan na gumawa ng katulad nito. Naam. Kahit na ika ay magtulong-tulong pa silang lahat para sa ganitong layunin. Subhanallah, subhanallah. Mga kapatid, bagkus walang nagawa ang mga kalaban ng Islam. Ang mga kalaban ng relihiyong Islam, ang mga Yahud at ang mga Nasara at ang iba pang mga kalaban ng Islam ay wala silang nagawa kundi ang umamin na lamang. Inamin na lamang nila at binasa na lamang nila ang kahulugan ng banal na Quran. Naam. At ang patunay nga natin ay isa sa mga tagapagsalita nila, naam, mula sa kanila, ay siya ay nagsabi habang kanyang sinasabi ay may halong pag-amin na kanyang inamin na tunay na ang salita na nakapaloob sa banal na Quran ay matamis. Naam, ibig sabihin may angking tamis kapag ito ay iyong binabasa at namumunga ang itaas nito at malusog ang ibaba nito. At tunay na ito ay mataas at hindi ito mapapantayan. Ibig sabihin ng hindi mapapantayan ay yung nakapaloob dito na kung saan ay ito ay makahulugan, napakasarap basahin, di ba? Kapag binabasa natin, kung may halong pagmumuni-muni, parang subhanallah, parang maiiyak tayo. At gayon din na maraming kapakinabangan ang makukuha at mararamdaman sa pagbabasa ng marangal na Quran. So, bagkus nakaka-apekto pa nga ito, naam, sa mga jin. Naam, ang mga jin na kung saan ay sila yung mga nilikha na hindi nakikita, ay naka-apekto ito sa kanila nang basahin ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sila ay naniwala at sila ay naapektuan ng basahin ito ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah ay nagwika sa marangal na Quran sa Suratul Ahqaf, aya 29, kanyang sinabi, "Wa idha sarafna ilayka nafaran minal jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin." Ayon sa malapit nitong salin, at ipaalala mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong ipinadala namin sa iyo ang grupo ng mga jin na nakinig sila sa iyo ng dakilang Quran. At nang sila ay dumalo, habang ang sugo ng Allah, ika ay nagbabasa ng marangal na Quran, ay sinabi nila sa isa't isa, huwag kayong maingay. Ansitu, huwag kayong maingay. Ibig sabihin, manahimik kayo. Huwag kayong maingay upang marinig ninyo ang dakilang Quran. At noong matapos na nga ang sugo ng Allah sa kanyang pagbigkas o pagbabasa sa dakilang Quran, at ito ay naunawaan ng mga jin. At pagkatapos ika ay naramdaman nila na ito sa kanilang puso ay naapektuan. Naapektuan sila sa kanilang mga kalooban. At pagkatapos sila ay falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. At pagkatapos sila ay bumalik sa kanilang mga nasyon o di kaya sambayanan, naam, upang magbigay ng babala at upang takutin sila mula sa galit ng Allah kung sila ay hindi maniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. So ito po ay milagrong himala na dala-dala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ummat na ito. Naam. Kaya naman kung magiging mataimtim lamang ang puso at mababasa ang Quran, ibig sabihin mababasa ang Quran ng may pagmumuni-muni, tunay na maaapektuhan nito ang puso. Kahit sino pa mang magbasa nito, kahit sino mang nilalang magbasa nito, katiyakan
ito ay maaapektuhan, makakaapekto sa kanyang puso. Naam. Kahit pa nga ang mga ibang nilalang, naam, ang ibang mga nilikha, kapag sila ang nakabasa o di kaya binasa sa kanila ang marangal na Quran, katiyakan na nakakaapekto sa kanila. Katulad ng mga kabundukan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Allah sa Suratul Hashr, aya ika-21, "Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah." Ayon sa malapit nitong salin, kung ibinaba lamang namin ang dakilang Quran sa isa sa mga bundok mula sa maraming mga kabundukan, at maiintindihan ito ng bundok kung anuman ang pangako at babala na nasa loob nito. Ibig sabihin, nasa loob ng Quran. At makikita na kahit na napakatibay at napakalakas at napakalaki ng bundok na ito, ay katiyakan na magpapasailalim pa rin ito at magpapakumbaba, na kung saan ay mabibiyak at madudurog dahil sa takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang mga parabola na aming ibinibigay ika at nililinaw sa tao upang mapag-isipan nila ang kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala at ang kanyang kadakilaan. Subhanallah, subhanallah. So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, tunay na ang banal na Quran ng Allahu Jalla wa'ala ay banal na himala na nangyari noong unang panahon at nangyayari at umabot sa panahon natin ngayon at aabot pa at masasaksihan pa ng mga huling tao sa daigdig o di kaya sa mundong ibabaw. Subhanallah. Na kung saan ang banal na Quran na ito ay himalang walang hanggan, na nababagay po ito sa lahat ng panahon at sa lahat ng lugar. Fi kulli makan wa kadhalika fi kulli zaman. Wahakadha mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So yan ang unang uri ng himala na nangyari kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diba? At ang pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay ito yung himala na ipinagkaloob kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay nasa kanyang mga gawa. Ibig sabihin, nasa mga gawain ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na nakita ito ng mga tao sa kanyang kapaligiran, at ito ay nakarating at nakaabot din sa atin sa pamamagitan ng mga ayat o di kaya talata sa banal na Quran, at gayon din nakaabot ito at nakarating sa atin sa pamamagitan ng mga hadith mismo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At banggitin natin ang ilan sa mga himala na ito na kung saan ay nakita sa mga gawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una ay ang pagkabiyak ng buwan, na mismo ang Allah ay binanggit niya ito sa marangal na Quran. Di ba noong unang panahon ay nabiyak ang buwan, at sa pamamagitan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay binanggit mismo sa banal na Quran. Ano sinabi ng Allah? Suratul Qamar, aya ika-1, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Ayon sa malapit nitong salin, malapit na ika ang pagkagunaw ng daigdig, at wanshaqqal qamar, ay at nabiyak na ika ang buwan ng dalawang hati. Nahati ito sa dalawang hati. Ito yung panahon na kung saan noong hiniling ng mga walang pananampalataya sa Makkah, yung mga kuffar sa Makkah, sa propeta, na kung saan ay siya magpakita sa kanila ng isang aya o di kaya isang tanda. Kaya naman, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin siya sa Allah, at ipinakita ng Allah sa kanila ang pagkabiyak ng buwan. Subhanallah, subhanallah. Kabilang pa nga sa patunay nito ay noong naiulat ito ni Ibn Mas'ud radiyallahu an, na kanyang sinabi, "Inshaqqal qamar ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiqqatain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishhadu." Ay sa malapit nitong salin, nahati sa dalawa ang buwan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalahati na nasa itaas ng bundok at ang kalahati naman ay natakpan naman ng bundok. At nung nangyari na yaon ay sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ishhadu. Ibig sabihin, inyong saksihan. Tignan ninyo
at kayo ay sumaksi sa himalang ito. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So yan ang una sa mga himala na nabanggit nangyari sa gawa ni Prophet Muhammad at hanggang ngayon ay nalaman natin sa pamamagitan ng banal na Quran at gayon din sa ahadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Ikalawa mga kapatid ay ang himala ng biglaang pag-ulan ng tuloy-tuloy, 1 week, ay isang linggong tuloy-tuloy na pag-ulan at yung biglaan ding paghinto nito. Naam. Ito ay nangyari noong sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan sinabi ni Anas bin Malik radhiyallahu an Yaumul Jumu'ah, sa araw na yaon, dumating ang isang lalaki kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Ya Rasulullah," sinabi niya, "Usugo ng Allah, tunay na nanganganib ang mga alagang hayop sa sobrang walang ulan, tagtuyo na talaga sa panahon na yaon. Tunay na nanganganib ang mga alagang hayop, ganun din ang mga pananim at ang iba pang mga hanap buhay nila." Itong lalaking ito ay nag-request sa Rasulullah na siya ay manalangin sa Allah. Kaya naman si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humiling sa Allah Jalla wa Ala ng ulan. Subhanallah. At pagkatapos humiling ni Prophet Muhammad ay bumagsak ang ulan mula nung araw na yaon, ibig sabihin nung araw ng Biyernes, Jumu'ah, hanggang sa sumunod pa na Biyernes. So 1 week na tuloy-tuloy na pag-ulan at hindi ito humihinto. Kaya naman noong ikalawang Friday na, ikalawang Biyernes na, ay dumating muli ang lalaki kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi, "Sugo ng Allah, may tunay na nanganganib na naman ang mga kabahayan, ang mga hayop at ganun din ang mga halaman at ang mga pananim at ang mga iba pang mga hanap buhay o mga kabuhayan." Kasi nga walang tigil naman na pag-ulan ang nangyari. Kaya naman ito si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanalangin ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos niyang manalangin ay tumila at tumigil ang malakas na pag-ulan. Subhanallah. Kanyang sinabi sa kanyang panalangin, "Allahumma ala ru'usil jibali wal akam wa butunil awdiya wa manabitis syajar." Ibig sabihin, "O aking Panginoon," o di kaya, "O aming Panginoon, ibaba mo po ang ulan sa kabundukan at sa mga wabutunil awdiya, sa mga bangin at sa ilalim ng wamanabiti syajar, sa ilalim ng mga kagubatan ika." Subhanallah, subhanallah. So ito ay himala. Kaya naman biglang tumila ang ulan at ito ang himala na kung saan ay nangyari sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay umulan ng malakas at pagkatapos ay tumila naman ito ng biglaan sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aywa. At kabilang pa sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagsunod ng mga bagay-bagay na wala namang buhay sa kanya. Ibig sabihin, sumusunod yung mga bagay kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala naman silang buhay. At siyempre, ito ay sa kapahintulutan pa rin ng Allah Jalla wa Ala. Na kung saan nangyari ito, na naisalaysay ni Ibn Umar radiyallahu an, na kanyang sinabi, isang araw kami ay nasa kasama ni Prophet Muhammad na kami nasa paglalakbay. Hanggang sa may isang tao na sumalubong sa amin. May nasalubong sila habang sila ay naglalakbay. At noong kami ay napalapit na o di kaya malapit na sa kanya, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong niya ang lalaking ito, saan mo gusto pumunta? Saan mo gusto pumunta? Kaya ang sagot ng lalaking ito, sa aking pamilya. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto mo ba ng mabuti at mainam na bagay? Tumugon ng lalaki, ano po ito? Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikaw ay sumaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ibig sabihin, pinagsasyahada niya ito. Naam. At ikaw ay sumaksi na si Propeta Muhammad ay alipin at sugo ng Allah Jalla wa Ala. Ano sinabi ng lalaki? Ang lalaki ay tumugon. Sabi niya, ikaw ba ay may katibayan sa iyong mga sinasabi? Ibig sabihin, kaya ka bang himala mo, ajiza, na may papakita
Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang halaman na yaon, may itinuro siyang halaman, at pagkatapos ay tinawag ito ni Prophet Muhammad. Tinawag niya yung halaman na yaon. Ang halaman iyon ay kung saan ay siya ay nasa gilid ng isang bangin na subhanallah, hanggang sa ang bangin na yaon ay tila parang papalapit ng papalapit, at tumutungo sa kanilang kinaroroonan, at hanggang sa nakarating na nga ang lumapit na nga ang bangin na yaon na nandoon yung halaman na yaon. So ito ay himala na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay sumusunod ang mga ibang bagay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah. So ito po ay nakakamanghang mga himala. Aywa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kabilang pa rin sa mga himala na nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang himala na nangyari sa kanyang katawan, di ba? Kung alam natin ang kwento, noong siya ay bata pa, ay may himalang nangyari sa kanyang katawan. At ito yung pagkabiyak ng kanyang dibdib. Pagkabiyak ng dibdib ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangyari ito noong siya ay bata pa lamang, at nangyari din ito noong siya ay nagkaedad na. So noong siya ay bata pa, mga kapatid, na kung saan ay nangyari ito sa lugar na, o di kaya sa tribo ng Saad, nangyari ito sa tribo ng Saad, at itong tribo ng Saad ay nandoon yung babaeng nagpasuso kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito si Halima, si Halima, kung hindi ako nagkakamali. Naisalaysay ni Anas bin Malik na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Jibril habang siya ay naglalaro, kasama ang dalawang bata. At nung si Jibril ay dumating, ay kinuha niya itong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang biniyak ang dibdib nito. At pagkatapos niyang biyakin ay inilabas niya ang kanyang puso, at may inalis siya mula dito na isang maliit na parang buong dugo. Parang buong dugo na maliit. At sinabi nga ni Jibril na ito ang lugar ng Satanas, ito ang lugar ni Shaytan sa puso mo, o Propeta Muhammad, o di kaya o Muhammad. At pagkatapos ay hinugasan ito ni Jibril sa pamamagitan ng Zamzam, na kung saan ito ay nasa gintong lalagyanan. At pagkatapos nga ay inayos niya ito, o di kaya pinatuyo, at ito ay binalik niya sa kanyang dibdib. Subhanallah, subhanallah. At pagkatapos mga kapatid, ay yung mga batang ito na dalawang kalaro niya ay tumakbo sila papunta sa kanilang ina. At sinabi ng mga ito sa kanilang ina na tunay na may pumatay kay Propeta Muhammad. O di kaya tunay na may pumatay kay Muhammad. Subhanallah. Kaya naman noong nakita nila si Muhammad na parang nag-iba ang kanyang kulay, syempre dala ng nervyos, sa pangyayari na yaon ay parang naghiba ang kanyang kulay. At sinabi pa nga ni Anas na nakita ko mula sa dibdib ni Propeta Muhammad ang bakas ng tahi. Ibig sabihin parang tinahi yung kanyang puso o dibdib, kasi nga ibinalik ang kanyang puso. So ito ay himala na nangyari sa panahon ng huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So syempre, kung isipin natin mga kapatid, kahit pa magtanong tayo sa mga magaling sa medicine o di sa medisina, kung paano nagawa yung ganon, yung parang binuksan yung dibdib, tapos yung puso na yaon ay inilabas, tapos ibinalik. Subhanallah. Tandaan natin, parang yan ng isa sa pinakamaselan na operasyon ng mga doktor kapag sila ay nag-oopera. Subhanallah. At isipin natin na yun ay sa gitna ng disyerto nangyari yun. So, subhanallah. Walang mga kagamitan, walang mga kagamitang pang-medisina sa panahon na yaon, at lalong-lalo na yun ay sa lugar pa ng gitna ng disyerto. So, subhanallah, kadakilaan para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isa sa mga nakakamanghang mu'jiza o di kaya himala sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hawla wala quwwata illa billah. Ayon din sa naisalaysay ni Umar ibn al-Qatada, na kung saan na si Ibn Nu'man, si Qatada ibn Nu'man ay nalaglag ang kanyang mata hanggang sa kanyang pisngi. Nalaglag ang kanyang mata
naam, hanggang sa kanyang pisngi. At nung nakita ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ibinalik niya ito at agad-agad ito ay naging maayos. So ito ay mu'jiza rin, miracle, himala, milagro na nagawa sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din si Abdullah ibn Atik, noong pinatay niya si Abu Rafi', naam, na isang Hudyo na kung saan ito ay kalaban ng Islam at nagdudulot ito ng kapinsalaan sa mga mananampalataya o di kaya sa mga Muslim. Naam. At syempre inutos din ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ng mangyari yan, nang napatay niya na si Abu Rafi', ay nahulog siya at siya ay nabalian sa paa. Sinabi niya na, sabi pa nga nito ni Abdullah bin Atik, nang nakarating ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ikinuwento ko sa kanya ang pangyayari, ang kanyang sinabi lamang ay ituwid mo ang iyong paa. I-straight mo yung paa mo at pagkatapos itinuwid ko nga ika, sabi niya, ang aking paa at pagkatapos kanya itong hinawakan at nawala na ang sakit na aking nararamdaman sa aking paa. Ibig sabihin nawala na yung bali ng aking paa. Subhanallah, subhanallah. So ito ay himala na nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan pa sa mga himala na kung saan ay nangyari ito sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagdami ng mga pagkain at inumin, na kung saan ay nakakain ng lahat ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nangyari ang pangyayaring ito noong nagkaroon ng digmaan na tinatawag na Khandak, o di kaya sa Khandak, nagkaroon ng digmaan sa Khandak na kung saan ay itong si Jabir, naam, ay nagkatay siya ng isang kambing lamang. Isang kambing lamang ang kanyang kinatay. At pagkatapos nito ay inimbitahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga mandirigma o di kaya mga sundalo sa hanay ng mga kamusliman na halos sila ay umabot sa 1,000 tao. So napakarami. Napakarami. Subalit pagkatapos noon, lahat sila ay nakatikim sa kinatay na yaon at lahat sila ay nabusog. Subhanallah, subhanallah. Napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang pa nga dito, naam, sa mga himala na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa angkan ng shifa, sa sifa, na uminom silang lahat ng gatas, naam, mula sa iisang maliit na lalagyanan lamang. Naam, sa iisang maliit na lalagyanan lamang. So, subhanallah, ilan pa dito noon, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad ay labis-labis silang nangangailangan ng tubig kasi upang magamit nila ito sa pag-ablution. Subhanallah. So ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay humingi ng isang maliit na lalagyanan na may tubig. At pagkatapos inilagay niya ito sa kanyang kamay. Inilagay niya sa kanyang kamay at ito ay bumukal na nagmumula sa kanyang mga dulo ng daliri. So umagos ito sa dulo ng kanyang mga daliri at nag-ablusyon ang lahat ng kanyang kasamahan at ang ilan pa nga sa kanila ay uminom dito. Subhanallah, subhanallah. Isipin natin yun, napakadakilang himala na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Aywa. Ilan pa dito sa mga himala ay ang pagkawala ng tubig sa araw ng Hudaybiyah. Naam, sa araw ng Hudaybiyah, yung mga maganap ang araw ng Hudaybiyah ay nawala ang tubig. Nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang balon na kung saan ay wala siyang tubig. Ang bier, walang tubig ang bier na ito. So pinalaso ito ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos ay siya ay nanalangin sa Allahu Jalla wa Ala at biglang dumami ang tubig sa bier o di kaya sa balon na ito. Subhanallah, subhanallah. La hawla wala quwwata illa billah. Labis-labis na nakakamangha ang mga himalang ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Ang ilan pa nga dito, ang ilan pa sa mga himala na ito ay ang pagkaalam ni Propeta Muhammad sa isang balita na kung saan ay wala naman siya nung mangyari yun. Sabihin, nalalaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga balak gawin sa kanya ng mga may mga masasamang loob o di kaya mga hindi nananam
pananampalataya. Naam, na kung saan ay nangyayari sa malalayong lugar. Subhanallah. Ibig sabihin, may mga nagpaplano mula sa malayong lugar ng masama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit nalalaman ito ni Propeta Muhammad na wala ni isa man sa kanya mga kasamahan ang may alam nito o di kaya walang nagbabalita sa kanya. Katulad ng halimbawa nito ay yung pangyayari sa pagitan ni Umair. Naam, si Umair ibn Wahhab, na kung saan ay nakipagkita siya kay Safwan ibn Umayyah sa isang lugar sa Hajar, naam, o sa Hajar. At itong si Safwan, naam, ay nangako siya sa pamamagitan ng anak ni Umair. At ito naman, si Umair ay nangako naman siya na kung saan ay papatahin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng kasunduhan na itong isa, naam, itong si Safwan ay siya na ang bahala sa mga anak at sa mga pagkakautang ito ni Umair. At si Umair naman, ang kanya pinangako ay papaslangin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilisan natin, pumunta itong si Umair sa Madina, naam, at upang gawin ang kanyang balak. At nung tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong bagay ang nagdala sa iyo dito? Siya ay nagsinungaling. Siya ay nagsinungaling. Ibig sabihin, iba ang kanyang idinahilan. Subalit, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong kondisyon ang inyong napagkasunduhan ni Safwan sa lugar ng Hajar? Subhanallah. So, nagulat ito si Umair. Nagulat si Umair sa sinabi sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dinagdagan pa nga niya ito, sinabi ni Propeta Muhammad na, kakayanin mo bang patayin ako para masuportahan mo ang iyong mga anak at para na rin mabayaran mo ang iyong mga pagkakautang? Subhanallah. Katotohanan na ang Allah ay may kakayanang pumigil sa lahat ng bagay. Kaya naman itong si Umair, naam, ay walang nasabi maliban sa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumaksi siya na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at sumaksi siya na si Propeta Muhammad ay sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Kaya naman mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, marapat sa atin na pagmuni-munihan natin, pagnilay-nilayan natin ang mga bagay na ito, kung bakit nagkaroon ng mga milagro sa kapanahunan ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan sa atin ito. Kinakailangan na magkaroon tayo ng pagmumuni-muni kung bakit may mga ganitong milagro. So, ang mga ilan sa mga ito, naam, ibig sabihin, ang ilan sa mga kadahilanan ng mga milagro na ito na nangyari sa kapanahunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay una, syempre, upang mapagtibay at mapatutuhanan niya ang mga mensahe na kanyang idinadala. At gayon din yung mensahe ng mga naunang propeta mula sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, upang mapatutuhanan ito. La hawla wala quwwata illa billah. At pangalawa ay upang mabigyan ng linaw ang pagkakaiba. Ibig sabihin, sino ba ang tunay na mga sugo at sino ba ang mga dajjalon? Sino ba yung mga bulaang propeta? Ibig sabihin, para malaman kung sino ang nagpapanggap at sino ang tunay, sino ang impostor at sino ang orihinal. Malaman ng mga tao kung sino talaga ang tunay na propeta at sino ang mga bulaan. Sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'a hatta yub'atha dajjalun kadhabun qaribun min 30. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Ayon sa malapit nitong salin, hindi darating ika ang araw ng paghukom hanggat hindi lumalabas ang mga dajjalun, ang mga bulaang propeta na halos aabot ang kanilang bilang sa 30, sa 30 katao o 30 karami. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Lahat sila ika ay nagaangkin na sila ay mga sugo ng Allah. Subhanallah, subhanallah. So sa panahon natin ngayon, may nangyari na diyan, di ba? Na sinabi niya na siya ay honor of the God. Subhanallah. So kilala na natin ang taong ito.
At gayon din, isa pa sa mga dahilan ng mga milagrong ito sa mga himala na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pagpapatibay po sa pananampalataya ng isang Muslim bilang mapatibay o di kaya pagpapatibay sa kanilang mga puso na si Propeta Muhammad ay totoo nga at huling sugo ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At gayon din na ito ay itong mga milagro na ito ay sagot ito sa mga taong nagdadalawang isip tungo sa katotohanan. Ako personal na naka-encounter ko sa dito din sa lugar namin sa Taguig na kung saan ay may isang tao na siya ay hindi naniniwala sa Diyos at sa mga propeta. So sinasabi niya na wala namang patunay na totoo sila kasi hindi naman sila nakita, wala naman naka-witness sa kanila. Subalit nang aking ipaliwanag sa kanya ang mga milagro o di kaya mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pati ang mga naunang nasyon at gayon din ang mga milagro sa Quran katulad ng dalawang tubig na hindi naghahalo sa karagatan, ang Pacific Ocean at ang Atlantic Ocean, ibig sabihin yung Marajal Bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, ay alhamdulillah nawala ang kanyang pagdadalawang isip, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So ito ay sagot din sa mga taong nagdadalawang isip, itong mga himala ni Propeta Muhammad at himala ng banal na Quran. Subhanallah. At panghuli ay ito ay bilang katibayan sa mga taong matitigas ang kanilang ulo na kung saan ay tumatanggi sila at tumatalikod sila mula sa tamang katuruan at mula sa tamang relihiyon. Hindi sila naniniwala sa relihiyong Islam. So ito ay sagot sa kanila at katibayan laban sa kanila. So syempre nakita na nila ang pagkabiyak ng buwan at nakita na nila ang Quran hanggang ngayon ay hindi nababago. Ito ay nananatili at mananatili pang mahimala ito hanggang sa huling araw sa mundong ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang po mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay nakapulutan natin ng aral ang patungkol sa mga himala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima qulna wa sami'na wa an yarzuqana 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim at malawak na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Nuruddin Mabaning. At alam po naman natin na hindi po siya tumatanggap ng katanungan. At sa mga nais pong magtanong ay pakitik note na lang po upang sa next na ating muhadir, inshallah sa bukas po ay doon na lang natin itanong. So, bago ang lahat, Sheikh, ay kami po ay na taos-pusong nagpapasalamat sa inyo at sa mga nakibahagi at pati na rin po dyan sa may Facebook Live. At lalo na po sa organisasyon ng Jihadun Nafs, Muhadara Organisasyon at Sister Phil Islam, Ummah Wide Islamic Online Lectures. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at pakikisa sa amin tuwing gabi. At bilang pagtatapos ng ating muhadara, ya Sheikh Al-Fadil, ay hinihiling po namin sa inyo na magbigay ng panghuling salita at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Aywa, bilang panghuli, tayo ay hilingin natin sa Allah na ibilang niya ito sa timbangan ng ating mga mabubuting gawain sa kabilang buhay. Allahumma amin ya Allah, ya arhamar rahimin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.